na dumadaan ng pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Excel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilib. Nasaan na po yun, Sir Excel? Yung pong, yung mga pera po na yun sa Rappi, nasa office po lahat yun. Kumbaga, yung... Patayin nyo kami bayaran. Hanggang ngayon, hindi pwede na ma-release. Sa Rappi... Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Lumapit sa Rappi Tulfo in action ang ilang kababayan po natin, mapalokal at international na nag-invest ng napakalaking pera. Hindi po ito daan-daan lamang kundi milyones ang kanilang ininvest o mano kay Excel Sebastian na isang sikat na toys collector, vlogger at ang kanyang girlfriend na sikat din na vlogger at artista din na si Mikey Agustin. Halos umabot sa 200 million mga kababayan ang na-scam o mano ni Excel Sebastian at ang kanyang girlfriend na si Mikey Agustin sa ating mga kababayan na halos mahigit na kalahating milyon na katao ang kanilang napa-invest sa kanilang negosyo. Anong negosyo at bakit sila madaling naengganyo na mag-invest ng milyones sa mga taong ito? Ayun nga sa mga nagrereklamo dito sa Rappi Tulfo in action, bulto-bulto umano na pera ang pinapakita nga ni Excel at ni Mikey sa kanilang account. At ito umano ay parang isang paraan na maiengganyo ka. Nakikita ka ng napakalaking pera, hindi mo umano basta-basta kitain. Dahil ang iyong i-invest ay kikita ka ng 5% monthly. So 1 milyon, kikita ka ng 50,000 isang buwan. So ibig sabihin ng 1 milyon mga kababayan po natin, sa 20 months ay mababawi mo agad. Wow! Ganun kabilis ang pera mga kababayan po natin. So ang pera na parang pang-ingganyo nila ay ginagamit nila para makapag-scam. At mismo itong si Mikey mga kababayan po natin ang nagkakausap umano sa ilang kababayan po natin, lalo na yung OFW na mayroong magandang trabaho at nakaipon ng malaki. Ngayon mga kababayan po natin, ayon sa NBI ay posibleng makasuhan at walang piyansa or non-billable umano itong large scale stapa na posibleng kakaharapin nga nitong mag-asawa o mag-girlfriend na si Excel Sebastian at si Mikey Agustin. So may mga allegation pa itong mga nagreklamo na hindi na nga sila binayaran or binalik ang kanilang pera o binigyan ng kita sa kanilang investment, ay nagawa pang mamigay ng pera ni Excel at ni Mikey. At ganon din, nakapag-shopping umano ng mamahaling kagamitan, luxury na kagamitan, at nakabili ng 2 mamahaling sasakyan. So, walang hiya umano mga kababayan po natin, ayon sa ating mga kababayan. At ang kanilang pambubudol na ginawa, hanggang ngayon ay hindi pa nila sinasagot at binantaan pa yung mga nagkokomento ng masasama sa kanila dahil hindi nila umano alam ang totoong kwento. Sino nga naman talaga mga kababayan po natin ang hindi maengganyo na mag-invest kung ganito kadaming pera ang ipapakita sa inyo at sasabihin ganito rin ang inyong kikitain kung kayo ay mag-invest sa amin na kumpanya, mga kababayan po natin. So grabe, napakaraming pera. Nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook, pero nag-stock naman po ako bago ako magbigay sa kanila ng pera. Then nung pag-stock ko, wala naman po, okay naman po. Then yung mga post din kasi nila maayos po. Doon nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inas ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi nila meron naman po. Then nung pagsabi nila meron po, gumaw na po ako. Nag-send po ako sa kanila ng pera through bank po ni Miss Mikey. Pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera nyo? Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, ano po nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Then nag-message po ako. Contract of loan? Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about doon kasi po ang sabi niya may kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Which is ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay. Nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka bigay niyo ng 1 million, dinaan niyo po sa bangko nila. Opo. Bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? Ayun nga po, may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode
Sir Garrett na bawal, wag pipirma sa contract of loan. Then, nag-ask po ako agad-agad kay Mikey, ma'am, bakit po contract of loan tong Kasi pinadala? investment ang pagkakaintindi Opo, mo? investment 5% kapalit ng 1 million. Opo. 5% ano po yun? Every month? Every month po nilang Which sinisir. is sa 1 million, that's 50,000 Opo. every month. Opo. So sayang mga kababayan po natin, ang kanilang pagiging influencer ay ginamit nila para makapangguyo, makapang-scam sa ating mga kababayan. So itong si Mikey, nag-aartista ito. Mga kababayan po natin, itong si Excel, sikat ito na toys collector. Maraming mga followers. At tingnan mo mga kababayan po natin ang kanilang ginawa. So hindi ba sila nakonsensya sa mga kababayan po natin na talagang dugot, pawis ang ginawa para lang makaipon ng ganitong pera. So tapos ganun lang nila kabilis kukunin at hindi nila ibabalik. Grabe. Kaya ang taong ito dapat talaga maparusahan o makulong. Otherwise, kung ibalik nila ang kanilang ibalik ang mga pera ng mga investors, so maganda. Pero kung talagang hindi nila ibabalik kasi sinasabi nila mayroon pa umanong pinaka big boss, may big boss pa sila mga kababayan po natin na sinasabi na siya umano ang tumatanggap ng pera. So hindi pa sila umano ang big boss. So, wala palang ganon na hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo po ay maging investor at 5%. Sa halip, kayo po ay magpapautang. Opo, nagulat na lang po kami pautang. Then, tinanong po namin sila about dun. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract. And then, sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Which is, kami pong mga first-timer na nag-invest. So, kala namin po, ganun. Kasi po, syempre, ang inis namin, mas maano sila sa amin. Which is, yun yung mali namin na dapat pala, nagtanong muna kami bago kami Sana kumonsulta kayo sa mga lawyers. Oo nga po, yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi, naniwala kami sa sinabi nila na iisa lang po daw yung contract of loan sa Pwede makita kayo sa ganun din ang nangyari sa inyo? Opo, bale po ang akin naman po sir, kasi iba-iba kasi yung process nila eh. Meron kasing online, meron personal sa back of CXL, face-to-face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Okay, Kasama na po si Miss Mikey. Okay. Opo. So, on hand to hand po namin binigay yung pera, pati yung kontrata. Kaso nga lang, yun nga rin po yung explanation. Parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Nagtiwala naman din po kasi kami, kasi nga po, ang sabi, tinanong ko sila, paano po pag bumaksak yung business na sinasabi ninyo? Paano po pag once na nag-down po yan? Ano pong kapalit po niya? Ano pong mangyayari sa amin? Ang sabi po kasi nila sa amin, ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagniwala rin po kami kasi syempre, toy collector po sila, napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po doon, 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayaran kami in case na bumaksak nga daw po yung business po. Ang daming pera. Yes po, pinapakita po nila yan sa Daming pera mga kababayan. So talagang mapapaniwala ka at mag-invest. Grabe ang ginamit nila, pati yung mga pagiging toy collector niya, ginamit niya. So posibleng alam niya na talaga nakahantong sa ganito ang pangyayari dahil hindi nila maibabalik ang pera eh. So ano kaya ang kanilang exit plan dito mga kababayan po natin, kasi hindi mo pwedeng takasan to, talagang hahanapin ka ng NBI dahil milyones at hindi lang isang tao yung nagrereklamo. Ito ay mahigit halos kalahating milyon ng mga investors na kanilang naingganyo sa kanilang social media platform para lang mag-invest sa kanila. So ikaw pa naman artista, maganda, o content creator, toys collector na mga mamahalin. So talagang mapapa-invest ka. So sayang lang dapat talaga hindi nagtitiwala itong ating mga kababayan. So marami pa yan na mga OFW ang magsalita dito sa Raffy Tulfo in Action. amin sir. Okay, pero mga pera niya yan. Opo, pera po namin yun. Sigurado. Ayan, Madami iba po po yan, Idol Rafi. Ang dami naman. Ang dami nga po. Naku, milyon-milyon na to. Yes po. Oh, grabe. Ilang milyon yan? Antindi ah. Okay. Meron pa nga po silang may pinapagawa rin po silang toy museum po sa Bulacan po sir, which is sabi yun daw po yung ginagamit nila para sa pera po namin. Tapos eto mga na, bagong si fully paid Excel. na Opo. So yung mga pera, hindi pa po na ibabalik? Hindi Wala pa pa po. Explain ko naman po sa kanila na ako din po talaga, kami ni may, tayo po investor din po kami talaga. Kung nagandahan. So yan ang palusot mga kababayan po natin. Kapag mabisto na, bulgar na, ang sasabihin ay investors din kami, na naloko din kami. Lokohan talaga Po kami sa platform. Kaya po nag-post kami sa social media namin na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila.
So, ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinap po siya sa casino junket. Yan po yung explain din po sa amin doon po sa, yun nga po sa casino junket na ipapasok yung pera. So, explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay pagkaagi po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Hector Pantoliana, sir? Hector Pantoliana. Opo, yun Okay. po yung... Anong pangalan po ng kumpanya ni Hector Pantoliana, sir? Yung po yung HP, HP Horizon po yung junket po before. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung yan po talaga yung kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Excuse me, Sir Excel, sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Buwan pong may mga delay nyo na gustong makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa, mga OFW na umiiyak sa akin, nagbe-message sa akin na kausapin nyo kami. Ilang beses ko kayo sinasabi, ako na magsiset ng Zoom meeting para kausapin nyo sila. Pero hindi kayo nagsiset, diba? So, wag nyo sabihin sa amin na nakikipag-communicate kayo kasi never kayo nakipag-communicate. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Diba tinatawagan kami nung help desk ni Hector ngayon? Pati tinatawagan nyo kami na ngayon kayo, nung pagtawag sa akin kaninang morning, ngayon kayo makikipag-usap meeting. Bakit ngayon pa? Kung kailan nandito kami, wag nyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Kung sinabi nyo sa amin na si Hector, sino ba si Hector? Hindi namin nakilala si Hector. Kayo Ikaw po yung kilala namin. Kayo po So bakit sa sa amin. papasa na, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Usong-uso na yung ganyan. Wag na po kayong maganyan kasi alam nyo yung responsibilidad nyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag nyo, naintindihan po namin kayo. Bakit nyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahe sa Pandi. Hinahanap kayo, tinataguan nyo. Wala na rin kayo sa Las Piñas. Pupunta po yung mga tao sa Pandi. Sabi po nung gumagawa dun sa barko niya, nandun siya. Tapos nung sinabi, mga business partner po kami ni Yexel. Biglang sabi po ng tao niya, ay wala po sila dito. Tapos biglang umalis yung mga tao. Ang point doon, bakit nyo kami tinataguan kung totoo yung mga sinasabi nyo? Pwede nyo naman kaming harapin kasi nakipag-usap nga kami. Nung pangalawang invest ko sa inyo na 2 milyon po kasi invest ko sa kanila, nag-additional ako, pinuntahan ko pa kayo sa bahay nyo. So diba dapat nakipag-usap po kayo ng maayos. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, ilang beses, 400 plus po kami. Kung totoo yung sinasabi nyo, sana talaga hinarap nyo kami, ilang beses kami nagmamakaw. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ka pa sa Facebook na kami pa yung may kasalanan na ikaw pa yung biktima. Huwag kang umaktong biktima kasi kung totoo yung sinasabi mo, kinausap mo na kami ng umpisa kung biktima ka talaga at tinulungan mo kaming mag-file kay Hector, di ba? Pero hindi. Pero kasi ikaw yung kausap namin. Sir Yexel, doon ho ba sa kontrata na mention po ang pangalan ni Hector? Sir? Yes po, Sir Rafi. Meron sa kontrata? Opo. Nung pag-send na po nila, hindi po nila sinabi sa amin na si Hector po yun. Nung kahit po basahin niyo po yung mga conversation namin, si Hector. Pero sa kontrata mismo, may nakalagay na Hector? Nung binigay na po nila, si Hector na po yung nakakontrata. Hindi sila. Hindi po. Pero yung pera dumadaan sa kanila. Opo. Kailan Excel po, sila rin po ang tumatanggap. May mga nakapirma kay Excel, kay Mikey, may kay Hector din po. Iba-iba po nakapirma po. Pero ang kay Excel lang po na dumadaan yung pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Yexel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilib. Nasaan na po yun, Sir Yexel? Yung pong, yung mga pera po na yun, Sir Rafi, nasa office po lahat yun. Kumbaga, yung... Patayin nyo kami bayaran. Hanggang ngayon, hindi pwede na ma-release. Sir Rafi, Daming pera, nasa office lang pala. Bakit hindi nga sila binayaran, no? Bakit hindi binalik, mga kababayan po natin? So, duda ko wala na yung pera na yan. Yan, parang pakitang tao na lang yan para mag-invest nga itong mga kababayan po natin. So, posibleng talagang ginamit ito, casino nga, di ba? So, posibleng natalo na yung pera nila. Ano pang ibabalik sa mga investors? Ano pang ibibigay na kinita ng mga investors? Natalo kasi sa casino, inilaro sa casino. So kung manalo, may kita sila. Kung talo na nga. So yan siguro yung nangyari. Itong milyon na pera na ininvest ng ating mga kababayan na ginamit sugal sa casino, ay malamang ito ay natalo. Kaya wala na silang naibalik. Kamar. bali, hindi po kasi akong may-ari, Sir Rafi. Yung kung owner po ang, kumaga, sila po. Pero may access kayo sa perang yan? Wala po, Sir Rafi, wala po. Nasaan? Sabi niyo nasa Daming pera, nagpa-picture, tapos sabihin walang access. Manluloko. office. Hanggang ngayon ba nasa office pa rin? Yung pera po, Sir Rafi. Opo, yung bulto-bultong pera, yung milyon-milyon, gabundok na pera dyan sa post po ninyo sa Facebook. Nasaan na po yan? Nasa office po, Sir Rafi. Ang office po, Sir Rafi, sa Fabel Building, Alabang po. Kapag nag-ang-ang na yan, mga kababayan, sigurado nagsisinungaling yan. Ang-ang-ang. Send po namin sila minute, Sir Rafi. So pwedeng puntahan niya ng NBI
kasama complainant para bawiin na. Opo, siguro. Opo naman, Sir Rafi. Opo. Ayun naman pala. Sige sir, may gusto Bali sabihin. po sir, may mga pumupunta po doon sa office nila pero wala pong nagpapakita, wala pong tao daw pero may tao naman po sa loob. Okay. Pinapatay po nila yung ilaw tapos bukas naman yung aircon. Paano walang tao bukas yung aircon? Hindi rin po kami nabibigyan ng updates agad-agad. Kumbaga, ano naman sa mga tao, hindi po talaga akong owner. Kumbaga, wala po akong... Oo nga sir, hindi nga ikaw una, sabihin na natin, accurate yung sinasabi mo, pero the fact na ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Kasi sa inabot ang pera, hindi naman doon kay Hector. Nung pag-abutan ng pera, wala namang mukha ng Hector na nagpakita. Ito daw po si Hector, sir. Opo. O, di ba? Ikaw pong may pananagutan dito. Di ba, sir? sir. Tapos ngayon, kung sinabing siguro sa kanila from the very start na yun ay magiging casino money, ibibigay sa mga player pang sugal, baka hindi sila pumayag dahil alam nila very high risk yun pag sugal. Walang pumayag. So hindi kayo naging honest. Again, may problema naman po tayo doon, sir. Ay, Sir Rafi, bali, ano po yun, na-explain ko po sa kanila yun before po namin ipinasok. Kasi sabi ko nga sa kanila, Sir Rafi, hindi ko po wala pong kayang makapagbigay ng 5%, hindi ko po kaya yung ganyan. Kaya nga sir, kung hindi mo kaya sir, bakit mo kasi pinanindigan na kakayanin ni Hector na hindi mo naman pala kilala si Hector talaga kung kaya ba ni Hector o hindi. Ikaw ngayon ang sasabit dito sir. Di ba? Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung ano pa man yung negosyong yon. Ikaw po ang tataman dito kasi ikaw tumanggap ng pera. Very interesting na sinabi niyo po, sir. Tama po lahat ng sinabi ninyo. Kasi po sa kasong pag-iimbestiga po ng staff, very crucial that we have to determine the person who actually received the money. Kung halimbawang si Excel Sebastian po ang lumalabas na pinag-abutan ng pera at siya ang taong kausap talaga ng mga complainants, it would appear na siya talagang mayroong responsibilidad doon sa perang tinanggap, lalo pat hindi naman maipapakita ng perang ito ay ipinaabot talaga doon sa binabanggit na ng Hector o kaya ipinasok sa junket operation. Meron po kayong magandang nabanggit din kanina, Senator Tulfo. Binanggit niyo po kanina na if it was explained very thoroughly to the complainants that the money will be used to fund yung casino junket operations, malamang hindi nga papayag ang mga victims because they know that it is a high-risk operation. Opo. So, very crucial po lahat ng paliwanag na ito na kukunin natin from the complainants para malaman natin kung anong klaseng kaso ang pwede po natin maisampa sa mga tao po na involved. Ayun. Ngayon, may sinasabi po si Excel Sebastian, attorney, na yung mga pera daw po, yung bulto-bulto na pera, pinakita po sa, pinost nila sa Facebook, nandun na po sa office. Kung totoo, baka pwede natin puntahan siguro, i-recover yung pera. Ano sa tingin nyo, attorney? Sige po, sir. Kung makapagpapile po agad ng complaint ang mga complainant sa amin. Sir Excel, Apo. nakita niyo po, narinig niyo po sinabi ng NBI, Apo. kayo ho talaga ang ipit dito, kayo ho makakasuhan at kayo po ay makukulong, dalawa kayo ng girlfriend mo at hindi si Hector, kasi si Hector magaling to, hindi naman nagpakita, pag nag-abutan ng pera wala naman siya doon o madali niya i-deny lahat, ikaw ang yari dito. So if I were you, cooperate with the NBI, ibalik yung mga pera, baka makakalusot ka pa. So yan nga po mga kababayan po natin, naiipit na nga itong si Excel, pero palagay ko talagang isa siya sa mga co-owner na itong investment scam na ito mga kababayan po natin. So iba't ibang kababayan po natin sa abroad ang nag-invest ng milyones mga kababayan po natin. Ang inaasahan kasi nila na 50,000 kada 1 million ay napakalaking tulong umano para sa kanilang pamilya, lalo na may mga estudyante sila na nag-aaral dito sa Pilipinas. Pero ang inaasahan nilang kita, mga kababayan po natin, ay hindi pala totoo dahil itong si Excel at itong si Mikey ay na-scam sila, naguyo, naluko sila doon sa mga pangako na hindi naman pala totoo. At na-find out nga mga kababayan po natin nitong mga complainant na umano'y si Mikey at itong si Excel hindi na nga nakabayad ay nagsa-shopping pa at namimigay ng pera sa kanilang social media account. At ngayon kapag sinearch natin itong si Mikey Agustin, ang kanyang Facebook account na mayroong milyong followers dahil artista rin ito, mga kababayan po natin ay hindi na natin makikita. Ang lumalabas na lang na account ay itong si Mikey, si Excel mga kababayan po natin. At nagsasabing hindi siya umano dapat husgahan dahil hindi umano alam ng taong bayan ang totoong pangyayari. So tama, hindi natin alam yung totoong pangyayari, pero alam natin ang kwento ng mga nagrereklamo kung saan ay ang kanilang pera ay hindi na nga binalik, ay hindi pa sila binigyan ng kanilang pinangakong kikitain sa kada 1 million na kanilang investment. So malaki sana ang 5% at malaking pera din naman ang kanilang binitawan. So napakagandang negosyo sana kung epektibo.
pero ang problema ay mukhang ginamit lamang ang kanilang pera pero hindi sila binalikan. Kaya hinahanting na ngayon mga kababayan po natin ng NBI itong si Yexel at si Mikey Agustin, at sa tulungan ng NBI ay kukunin ang kanilang mga affidavit at kung ano ang kanilang mga affidavit, ang kanilang mga dokumentong i-present, yun ang gagamiting ebidensya laban kay Yexel at kay Mikey at yung sinasabi nilang si Hector. Samantala, pwede rin palang kasuhan ang magulang umano ni Yexel dahil isa rin pala siya sa nag-iinganyo, nagpo-post sa kanyang Facebook, mismo nagkakausap sa mga investors na magbigay na ng kanilang pang-invest dahil napakalaki umano ang kikitain. So ganyan kaganda ang kanilang pangako. Halos buong pamilya pala nila ay nag-i-encourage dito mga kababayan po natin. At base sa kwento ay itong si Mikey Agustin, siya talaga mismo ang kumakausap one-on-one video call sa mga kababayan nating abroad. Siyempre artista ito. May malaking pera, magandang trabaho. Iakalain mo pa namang scammer mga kababayan natin. The complainants there, para humalaman natin, ma-verify natin if the office is really existing. At saka, sir, yung bahay na yun siguro kasi doon daw kuminsan nagkakabayaran. Kasama po yun, Sir Rafi, kasama po yun. Papupuntahan po natin yan. Ay, salamat. Sige po, sasama po namin silang lahat yan sa inyong tanggapan. Attorney Palmer Malyari. Maraming salamat. So ayan na po mga kababayan po natin at tatrabahuin na nga ng NBI sa tulong naman ni Attorney Palmer Malyari, Chief NBI Anti-Fraud Division, itong nireklamo ng ating mga kababayan. So sa karagdagang update, abangan nyo po dahil titingnan natin kung ano, kung ano talaga ang mangyayari sa kasong ito. Posible kayang makulong na itong si Yexel o kaya nilang ibalik ang napakalaking pera. Mga kababayan po natin, ang dami naman nilang pera kita naman natin sa picture, mayroon silang bulto-bultong pera na pinapakita, di ba? Sa kanilang pinupost sa kanilang social media. Ayan, ang daming pera. So baka nandyan lang yan at baka maibalik pa nila. Kawawa naman itong ating mga kababayan na nagtatrabaho, dugot pawis ang kanilang pinuhunan para kitain ng ganito kadaming pera ay ginuyo lang pala sila, in-scam lang pala sila nitong magjuwang si Yexel at si Mikey, mga kababayan po natin.